Hi Aquarius! Welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede kang makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Alala, ito ay gabay lang. Nasa iyo ang desisyon. May free will ka, Aquarius. Kung paano mo to i-apply sa iyong sitwasyon. At kung napadaan ka sa aking channel, please subscribe, hit the notification bell, share, like, and comments na rin. So, Aquarius, ito ang iyong reading for this week. Ang iyong overall energy, 5 of Wands. Ang iyong person's energy, 4 of Swords. Challenge, the Sun. Next action, 2 of Pentacles. And the outcome, the Moon. Secret, or mga pangyayaring hindi maliwanag sa'yo. Ano yun, Aquarius? Kaya pala meron ditong conflict. Conflict sa isip mo or conflict sa isang tao. Kung sino man to. Or pwede mga kapitbahay mo. Mga taong nasa paligid mo lang, tabi-tabi. May conflict ako nakikita. And then ang iyong person, 4 of Swords. Nasa healing ang iyong person. Gusto niya na mapag-isa. So kung may conflict, maraming conflict sa inyong dalawa. So sa ngayon, naguguluhan ng isip mo. Hindi mo na alam kung ano yung susunod na mga mangyayari. While yung person mo is standby, nagre-relax. Kumbaga kalmado siya. Opposite ng energy mo. Kasi yung energy mo is magulo eh. Hindi ka mapapakali. Siya naman kalmado. And then ang challenge, the Sun. So, challenge yung magkaroon ng clarity. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kaya, imbis na maging masigla ka sa linggong ito, hindi. Gusto mo kumalma pero hindi talaga. And then, ang iyong next action, 2 of Pentacles. Hindi mo alam kung paano mo babalansehin ang mga bagay-bagay, Aquarius. May mga disagreement, arguments. Yung isa, katatapos lang, meron na namang sumasabay, isa pang issue. So, hindi mo na alam kung sino unahin mo. And then, ang outcome, the Moon. Na nagkukos ng pagka-stuck. Hindi mo na alam. Parang, ang tingin mo sa sarili mo tuloy, down na down. Parang hindi ka natutuwa sa mga nangyayari. Siyempre, kung ba naman magka-conflict, paano ka matutuwa? And then makikita mo yung person mo, parang chillax lang, lalo ka maaasar, di ba? So, let's clarify. Ano mga energy na parating kay Aquarius this week? Five of Wands. Four of Swords. Kailangan mo rin ng healing. The Judgment and the King of Wands. Naiintindihan ko naman. Gusto mong makausap, gusto mong gumawa ng aksyon, kung ano man yung conflict na nangyayari sa inyo. Pero this time, kung nag-heal siya, mag-heal ka rin daw. Para magkaroon ka ng clarity, which is the Sun. Well, hindi klaro yung isip mo ngayon ni Aquarius eh. So, kung ikaw is agresibo, maybe this week kailangan mo muna ring gayahin kung ano man yung energy ng person na ito. Kasi, alam mo yung habang nanggagalaiti ka, nanggigigil ka, lalo yung magkukos ng gulo eh. Hindi siya nakakaganda, hindi siya nakakabuti. Mas lumalala pa. So, gawin mo yun. Mag-heal ka muna, mag-rest ka muna. Chillax. And then, ang iyong person, 4 of Swords. Na relax ngayon, kalmado. The Hermit is speaking, 5 of Swords, which is yung conflict sa iyo, and the Magician. Itong taong to, alam niya na may conflict, alam niya kung paano mag-heal, at the same time, alam niya, kinokontrol niya kung kailan siya makikipag-usap sa'yo. So, sinasadya niya yun. Parang distansya muna, space muna raw.
Kasi alam niya na pag nag-usap kayo sa ngayon, mas lalong lalala. Mainit ka, siya, kinakalma niya sarili niya, pero baka mamaya hindi maganda yung salubong ng ano ninyo, conversation, mas lalong lalala. So, purposely, sinasadya niya munang humiwalay or magkaroon ng sariling space. Dahil sa kanya, yun yung tama. Okay. And then, ang challenge, the sun. The sun, the Hierophant, and the Five of... Alam mo, puro na lang to argument. Okay. Five of Wands, which is ang iyong energy. Ace of Cups, and then the Hierophant. Okay. Kung magulong isip mo, 'di ba, Aquarius? Ngayon, isipin mo kung ano raw yung mga magagandang bagay na nangyari sa inyo, which is yung new person, nang sinasadya na umiwalay muna para lang magkaroon ng space at magkaroon ng kapayapaan. Kasi maaaring kilala ka na itong person mo para palaban na talagang pag nagalit, dire-diretso ang bunganga, ang bibig. So, heal muna, relax. Ngayon, nagiging challenge nyo sa'yo dahil kailangan mo ring intindihin kung ano naman yung mga magagandang nangyayari sa inyo ng taong ito, hindi yung puro galit. Kung kinakailangan mong makipag-usap or maghingi ng advice kahit sa kung sinong malapit sa'yo, kaibigan, nanay, ate, kuya, gawin mo. Kung kailangan mo ng counseling, gawin mo din. Lalo na kung ang issue na ito is hindi ganun kasimple, para maibalik mo naman din kung ano yung tama na pag-iisip. Hindi ko sinabing mali ang sinasabi ko, ang iniisip mo, pero ibalik mo yung tiwala. Kung may dapat namang pagkatiwalaan pa, why not gawin mong maging ka? Ito yung tinatawag na unconditional love. Hindi mo hinihingan hindi mo laging inaano yung isang tao sa kailangan merong katumbas na paliwanag na kung ibinigay mo yung tama at hindi niya ibinalik yung tama na ine-expect mo para sa'yo, hindi yun ang pag-ibig o hindi yun ang love. Well, ngayon, tingnan mo yung mga positive and negative. Yung magandang nangyari at hindi magandang nangyari. Kung bigyan mo ng konsiderasyon. Kung may nagawa man to sa tingin mo, ang iyong person, pag-isipan mo muna kung anong dapat yung gawin. Hindi yung idadaan lahat sa away, sa galit. And then, ang next action, Two of Pentacles. Kaya pala, meron ditong imbalance kasi parang feeling mo, sunod-sunod. Stress dito, stress doon. Kaliwat kanan. A Page of Swords, King of Swords, and the Nine of Pentacles. Yeah. Communication to. Bigyan mo muna siya ng time. Maaaring nag-i-enjoy muna siya sa company ng iba. Maybe sa pamilya niya. Sa mga barkada niya, kaibigan niya. Hayaan mo muna. Nag-iisip din yan. Hindi lang ikaw. At kung tungkol sa pag-uusap, make sure na yung pag-uusap is parehas na kayong kalmado o maliwanag na isip. Kasi kung hindi, magkukos na naman ng gulo. So while waiting, kalmahin mo yung sarili mo. And then pag nalaman nyo isa't isa na okay na, doon kayo mag-usap. And then, balik uli. Kung ano man yung naumpisa nyo dati, kung ano man yung talagang kayo, di ayun. May harmony uling mangyayari dyan. And then the Moon, ang outcome. The Fool, the High Priestess, and the Wheel of Fortune. Okay, yung mga yung mga pabugso-bugso na pag-uusap, ngayon, kailangan naman daw ng medyo mellow. Magme-mellow daw naman ng konti. Gawin mo raw malumanay. Itapon mo na tanggalin mo na yung mga nagkukos sa inyo ng
hindi magandang lagi may conflict dito eh. At ang nakikita kong dahilan is, yes, kung may nagawa, hindi naman ganun kalaki, pinapalala mo, the way ka makipag-communicate, parang daling mairitan nitong person mo. Pagka nag-aaway na kayo or nagkakagulo na, ang lagi niyang ginagawa is humihiwalay muna. So, kung ayaw mong paulit-ulit na cycle na mangyari yan, then, kung ano yung pangit, hindi lang sa'yo ha, maski sa kanya, baguhin nyo na. Hindi ganun kadali, pero at least unti-unti. Kasi yung tingin ko dito is, paulit-ulit na cycle ng buhay mo. Ninyong dalawa. So, ang kailangan dito is, kung nagmamature naman na kayong pareho, yun na lang ang tignan nyo. Yung mga nakaka-stress na bagay, tanggalin nyo na. Kasi, hindi na rin maganda sa health. So, kailangan daw na may magbago. Hindi magbago yung relasyon na, yung mga patterns na meron kayo na paulit-ulit yung ginagawa. Alam mo na yun, siguro Aquarius, kung ano yun. Kasi ito yung reading mo, alam mo na yun, kung ano yung pinag-aawayan nyo lagi. Ending aren't always ending, o diba? Hindi naman daw porkit may panibagong gagawin, may magi-end, is end na ng relasyon. It means end ng mga obstacle or mga bad habits, bad attitude, or mga nakagawian mo ng hindi maganda na nagkukos sa inyo ng away. So this time, mag-new beginning kayo. Yung may peace, may harmony, hindi yung laging nagbabangayan. So Aquarius, ito ang iyong reading. Sana nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!